pinagmayabang ni Pangulong Marcos itong 3 billion di umano ang kanyang naibigay doon sa mga nasalanta like ang mga lindol at kung anong mga sakuna, di ba partner, na nangyari dito. So, binida niya. Ang problema partner, bakit hindi niya binida yung particular na issue doon sa Cebu na humigit kumulang ay 150 million or 200 million, something ganun partner, ang naibigay niya na tulong. Plus dito naman sa Jinsan, recently lang partner, itong nagkaroon nga po ng disaster dyan, yung lindol, ang dinig natin nasa 100 million to 200 million lang kanyang binigay. Bakit hindi niya binida? Yung binigay niya doon naman kay Naga Mayor Lini Robredo para lang iparenovate, ipagawa itong estatwa or kung ano man ang tawag doon sa kay GC Robredo. Partner, na 500 billion yon. Di ba dapat ipagmalaki niya rin yung partner? O sabi ni Chano ko. Tama po yun. Patay kang bata ka. Ang problema partner, and parang di ba? Kung ipagmamalaki niya ito, parang siya sarili niya, baka sinasarcastic niya yung sarili niya. Kasi isipin mo yun, patay na. Matagal nang patay na. Hindi ko naman po binabas or sinisiraan dito yung mga Robredo. Kumukuha lang po tayo ng comparison kasi nga nagbanggit siya 3 billion. So sa 3 billion na yan, nasaan doon yung kalahating billion partner? 500 billion yan. Biruin mo. Ang tinutukoy mo, partner, para bang inconsistent at hindi kompleto ang report po ng Pangulo. Ay, po pwedeng ganon. Kasi yung tinutukoy mo, partners, is binanggit niya ito, pero yung ibinigay sa Naga, parang hindi pinagmalaki. Ganon. Oo. Ayun. Kasi nga partner, ganito ang punto Bakit ko nga dito. ba? Ganito ang punto natin. Sipin mo yung mga sa Cebu, yung mga sa Jinsan, ilang pong mga Pilipino, libo-libo, daan-daan yung mga nasawi. Pero ang binigay lang, wala pang ganung kalaki ng 500 milyon. Samantalan yung kay JC Robredo, na matagal ng, di ba partner, renovation lang yun Oo. Renovation lang ng kanyang estatwa, ay ba yung umabot ng 500 million? Grabe, no? Ibig mo po sabihin partner, mas mahalaga sa kanya yung kay Robredo kaysa sa mga Pilipinong mga naapektuhan at mga nasalanta. Anyway, partner, Yun yung tanong ko lang din partner, Kuryente at presyo ng electricity. Hiniling ni Marcos ang agarang pag-amyenda sa IPIRA, partikular sa issue ng system loss charges na nakikita niyang nagpapabigat sa electric bills ng mga consumer. Partner, 4 na taon ngayon lang nakita na matagal tayo ito, kukomentuhan ko lang ito kasi ang laki ng kuryente ko. Sige, partner, sige. Oo. Ngayon niya lang nakita ito. Oo. Pang-limang sona niya, ngayon niya lang naramdaman ito. Nung unang sona niya, hindi niya naramdaman. Pangalawang sona niya, hindi niya naramdaman. Pangatlong sona niya, hindi niya naramdaman. Pang-apat na sona, hindi niya naramdaman. Ngayon niya lang nararamdaman at parang ngayon lang siya nagigising, hindi ba? Kasi ako, matagal ko na rin alam itong issue tungkol dito sa system loss Oo. Alam mo partner, simple lang yung ano ko dito simula nang nagkaroon ako ng maliit na bahay ko, partner, at nagpakabit ako ng sariling kuryente. Halimbawa, partner, kahit saan kang lugar, mapa Luzon, Visayas at Mindanao, partner, ano man ang mga sasama, ano man ang ano mo, halimbawa, sa Samar kasi sa Milco ang tawag dyan. Oo. Sa Pangasinan, Simpilco. Dito naman sa Manila, Meralco. Ano naman yung mga yan, basta electric company, kitang-kita lagi dyan, mga kababayan, lagi pong may nakasulat na system loss na binabayaran natin. Ang pagkakaunawa ko dito, partner, kahit sino dito sa atin ngayon, ako, pagkakaunawa ko dito sa system loss, simple lang. Mga nawawalang kuryente ito, loss nga, di ba? Nawala. Nawalang kuryente. Halimbawa, kamukha ng partner, ang pinaka-famous na halimbawa nito, yung mga ninakaw, ginamper. Tapos, naalala mo partner, punta ka sa mga daan, mga kalsada. Tanghaling tapat, nakailaw pa rin yung yung mga kalsada, mga street light. Tama ba yun? May napansin kang ganon? Oo, marami ako. Yan. Yan, pasok dyan sa system loss. Alam mo partner, bata pa man ako, sinabi ko na yan, sabi ko, paanong nangyari ito na pati yung mga jumper, wag na po tayo magbulhan dito. Sa Metro Manila alone, napakarami po ang mga nagja-jumper dyan. Kasi nga, sa mga squatters area, syempre, taguan-taguan na yan Hindi na yan nakikita basta-basta So, ang nangyayari dito, ganito. Dahil nga may system loss, walang problema yung mga may-ari ng Meralco, may-ari ng mga company tungkol sa kuryente, kasi nga, kukuya-kuya-kuya lang sila dyan. Kasi kahit magnakaw pa na magnakaw yung ibang mga kababayan natin, wala silang paki kasi nga mayroon naman pinapasahan or mayroon naman pinanggagalingan na magbabayad. Ito nga yung system loss. Ang masaklap partner, yung hindi nagnanakaw, kasama ka sa nagbabayad. Sa madalit sabi,
wala kang ginagawang pagnanakaw, kasama kang parang nagnanakaw ka na rin ng kuryente sa Correct. pamamagitan ng system loss. Yun. Tama po yun. Sama. Kita mo yung tiyanak ko, pati yung tiyanak ko, nakakaintindi yung tiyanak ko. Mm. Di ba? Oo. At West Philippine Sea, West Philippine Sea partner, at national sovereignty. Muling iginiit ni Pangulo ang paninindigan ng Pilipinas sa international law at sa 2016 na arbitration ruling habang ipinapakita ang determinasyon ng bansa sa ipagtanggol ang soberentiya sa mapayapa at legal na pamamaraan. Partner, gusto mo palang ganito. Bakit hindi ka mismo pumunta sa China at kausapin mo si Xi Jinping? Kung kani-kanino ka pa dumada at namamadrino. Remember, di ba? Pinag-uusapan natin ang West Philippine Sea. Partner. Naalala natin na madrino siya kay Trump. Mr. Trump. Baka pwede mong ipaabot dito sa yung kakahilingan namin ganto. Anong ginawa niya? Pagkatapos niya nakipag-usap kay Trump, binagsakan tayo ng 12.5% na taripa. 'Di ba? O di ano 'yun, 'di ba? O kaya alam nyo, ang solusyon ho nito, pumunta ka dun sa China. Humingi ka ng, nakakagawa ka nga ng pagkakataon, pumunta ka sa iba't ibang bansa. Bakit yung kapitbahay mo, hindi mo madalaw? Di ba, partner? Yes, partner. Oo. Ang lapit-lapit lang po ng China. It takes 2 hours, 3 hours ang biyahe. Nandiyan ka na, 4 hours pinakamatagal siguro. O, di ba? Ang masaklap pa dito, partner, very poor ang kanyang pinagmamalaki. Oo. Yung sinasabi niyang muling iginiit ng Pangulo ang paninindigan ng Pilipinas sa international law at sa 2016 arbitration ruling. Alam mo, partner, sige nga, igiit mo, ilaban mo yung arbitration ruling. Kasi nga, napanalunan naman natin yan. Wala namang problema, nilalaban natin. Pero ang tanong, sige nga, paano mo igigiit yan? Paano mo gusto mong makipagtututo sa China? Hindi mo naman kaya eh. Di ba? So, mananatili lang yung papel. Ang magandang diskarte talaga yung ginawa ni Tatay Digong. Ay wag na po tayo magbulahan dito. Magtotohanan na lang po tayo na kahit anong pong gawin natin, maglupasay man tayo diyan, wala po tayong magagawa. Tama, meron tayong hawak na papel, arbitration. O sige nga, sino magpapatupad niyan? Kaya mo ba ipatupad? Kaya mo bang angkinin doon? Wala eh. Yung mga nito, sino bang mga bansa rin, halimbawa, United Nation? Bakit? Sa United Nation ba mismong mangunguna punta doon sa West Philippines? Ito, napanalunan ito ng US, ng Pilipinas, ha? Lumayas kayo dito, Chinese. Wala namang ganun, partner. Kaya napaka-poor na ipagmalaki ito ni Marcos Jr. Dapat ang dapat tutukan ni Marcos Jr. dito, bagamat pinagmamalaki natin yan, totoo, tama, aminado tayo dyan, pero gagawa ka rin ng paraan, papaano tayo mapalapit sa China? Nang hindi naman tayo nakikipag-away. Di ba? Correct. Paano? Katulad ng ginawa ni Tatay Digong. Tama po yun. Friends to all, enemies to none. Yun. Ayan. At bago ko basahin itong pinakahuling pang-highlights natin, binabati ko muna ngayon nanonood ngayon sa atin po ngayon, live na live, si Ma'am Juliet Lardizabal Yumol. Diyan sa Angeles City, kasama po ang kanyang asawa ngayon. Sigurado ko nanonood dyan. Tsaka yung kanyang anak. Maraming salamat po sa pamirienda po diyan sa Angeles City. Mabuhay po kayo. Partner, bago mo basahin yan yung last nating highlights, gusto ko lang munang itong kay Jason Cabispesan kasi maganda yung kanyang sinasabi. No? Sige. Kompleto pa nga sa appliances yung mga nagja-jumper. Realidad, real talk yan, partner. Oo, totoo yun. Di ba? Totoo yan. Tapos tayo ngayon na hindi naman nagja-jumper, kasama tayo sa magbabayad sa pamamagitan ng system loss. Magkano ba kuryente mo? Depende, partner. Depende kasi minsan. Hindi, yung pinaka-latest na kuryente mo. Minsan kasi nagbubukas kami ng 2 freezer kasi nga nagtitinda kami ng yelo. Yelo. Minsan umabot ng 8,000 yata, 10,000, minsan naman 3,000. Depende, hindi ka parehas. Depende. Yun. Pag normal lang. Pero pag sabay-sabay lahat, aircon, mga freezer, mga ref, naku po, ang laki. Mga magkano? 20. Anyway, okay. Wag na natin pag-usapan kasi masakit eh. Masakit eh. Malay mo, di ba? Nandagdag lang sa sakit yan. Para malaman lang ho ng ating mga kabayan. Anyway, nuclear energy bilang posibleng sagot sa energy security.
Binanggit niya ang posibilidad na muling pag-aaralan ng nuclear power bilang bahagi ng pangmatagalang tugon sa tumataas na presyo ng enerhiya kasabay diin ng sa kaligtasan ng tamang pag-aaral. Partner, ito yung tinatawag na nuclear power plant. Meron tayo nito, partner. Nandiyan yan sa Morong, Bataan. Oo. Actually, maganda naman ito. Maganda naman ito eh. Sana kung tayo lang yata yung bansang walang nuclear power plant na nagpapatakbo ng ganyan. Kaya lang, kaakibat ho nitong mga to, syempre, meron din hong responsibilidad at panganib na nakaamba sa mga nuclear niya. Kaya marami din ho yung kumontra nung dapat sana nabuksan na ito hong Bataan nuclear power plant. Partner, sinasabi nga nila, may narinig ako dyan, malaki daw ang nito, maintenance. Hanggang ngayon, parang binabayaran pa rin natin. Tagal na. Ay nako, isa pa ito sa mga dapat bigyan na po talaga ito ng aksyon ng gobyerno natin. Ikat na dapat o ikat na. Oo. Bubuksan. Kung hindi, hindi tayo. Oo, hindi strong ka na gumagasa talaga yan. maintenance. Malaki partner, malaki daw. Kaya ang ito nga, ito pang isang dinig ko dyan doon sa mga nauna ng mga balibalita noon. Pag binuksan pinilit yan, malamang mas malaki pang gagastusin natin kaysa sa magpatayo tayo ng bago. At partner, bago tayo dumakot partner sa ating mga pag-uusapan. Kumbaga partner, patikim pa lang po ang ating pinag-usapan. Partner, may pahabol tayo kay Serel de Guzman, no? Nabasa na ba? Oo. Nabasa na ba? Nabasa na natin yan. Ayan, kay Mel 13, natalo nyo po ang Singapore na mahal ang kuryente. Partner, grabe samantalang ang Singapore, wala yan mga enerhiya diyan kasi nga, 'di ba, maliit na bansa sila, wala silang masyadong capacity niyan. Pero Ayan. talo natin sila, mas mahal pa tayo sa kanila. Bibinitin niya pa partner yung 20 pesos na bigas. O, di ba? Patay kang bata ka. O, partner, di ba yung di ka pa nakabili ka na 20 pesos na bigas? Never. Kayo ba? Baka naman pakipreswan ho dyan kung nakabili na ho kayo ng 20 pesos na bigas. Hinahanap ko nga ho yung 20 pesos na bigas. Hindi mo makain, partner, kasi may nakita ko niyan doon sa Kamiling. Ito talaga personal kong to. Pagkain ng aso at baboy. Ayun. Oo, nakita ko yun doon. Pinicturean ko yung pinakita ko yan minsan sa aking vlog yata noon hindi pa tayo birada. Pinakita ko yan Talagang pinicturean ko. Sabi ko, ito pala yung 20 pesos na bigas. Pero, Grabe itim-itim, partner. partner, isipin mo, partner, habang binibida niya yung 20 pesos na bigas, si Risa Hontiveros tsaka si Joel Villanueva. Kitang-kita yun. Talagang pumapalakpak sila Di ba? Talagang lakas makauto Kailangan kasi Bola nila. lang yan. Kailangan kasi ni BBM may mga mga cheerleader. Yun. Pati si Risa Hontiveros, si Senator Risa Hontiveros talagang nakuha niya ng cheerleader, di ba? Bola lang yan.